tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ngayon ng Ukraine sa gitna ng patuloy na digmaan. Sa pamamagitan ng isang pampublikong liham, formal na hinamon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Russian President Vladimir Putin para sa isang harapang negosasyon sa isang neutral na bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang sumulat si Zelensky kay Putin mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia noong taong 2022. Ang liham na ito ay hindi lamang isang simpleng paanyaya para sa kapayapaan kundi isang matalas at komprehensibong kritika laban sa 26 na taong pamumuno ni Vladimir Putin sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita nito ang determinasyon ng Ukraine na baguhin ang takbo ng diplomasya sa pamamagitan ng direktang pagkausap sa pinuno ng Kremlin sa halip na dumaan sa mga tagapamagitan na madalas ay nagpapatagal lamang sa proseso. Sa kanyang liham, hayagang kinilala ni Zelensky ang nagbabagong prioridad ng United States. Sinabi niya na magiging malaking pagkakamali para sa Ukraine ang maghintay lamang sa administrasyon ni Donald Trump na muling ituon ang pansin sa pagtatapos ng digmaan sa kanilang bansa, habang ang Washington sa kasalukuyan ay labis na abala at nakatutok sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran. Agad namang nagpahayag ng reaksyon si US President Donald Trump ukol sa panukalang ito. Ayon kay Trump, napakagandang ideya kung magkakaroon ng direktang pagkikita ni Putin at Zelensky upang resolbahin ang sigalot. Binigyang diin ng Amerikanong Pangulo na dapat na itong tapusin ng dalawang lider sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang karagdagang pinsala at pagkawala ng buhay ng mga inosenteng mamamayan. Nang tanungin si Trump kung anong mga konsesyon ang hiningi niya kay Putin upang wakasan ang digmaan, tumanggi siyang magbigay ng mga partikular na detalye. Gayunpaman, binigyang diin niya na kapwa kailangan magsakripisyo at gumawa ng kompromiso ang dalawang panig. Ayon kay Trump, personal niyang iminungkahi ang mga kompromisong ito sa magkabilang panig upang magkaroon ng makatarungang kasunduan, tila sinasamantala ni Zelensky ang isang napakahalagang sandali sa digmaan. Sa kasalukuyan, nagsisimula ng bawiin ng Ukraine ang bentahe sa larangan ng labanan. Ito ay higit na nagagawa sa tulong ng kanilang pinahusay na kakayahan sa long-range strike o mga malalayong pag-atake na nagdulot ng malaking sakit ng ulo sa militar ng Russia at nagpabagal sa kanilang mga tangkang pagsulong sa iba't ibang teritoryo. Sa kabilang banda, mas lalo namang pinaigting ng Moscow ang kanilang nakamamatay na aerial campaign o mga pag-atake mula sa himpapawid sa buong Ukraine. Layunin ng Russia na samantalahin ang kakulangan ng Kyiv sa mga kagamitang pandigma at ang patuloy na kahinaan nito laban sa mga pag-atake ng ballistic missile. Ang sitwasyong ito ang nagtutulak sa magkabilang panig na maghanap ng agarang solusyon. Iminungkahi ni Zelensky na ang mga pag-uusap ay maaaring ganapin sa isang neutral na ikatlong bansa. Tahasan niyang tinanggihan ang Moscow at Kyiv sa bagay mga lugar para sa negosasyon upang masiguro ang kaligtasan at patas na pagtrato. Kabilang sa kanyang mga binanggit na potensyal na host country ang Switzerland, Turkey o maging ang mga bansa sa Arab states na may kakayahang mamagitan sa ganitong uri ng krisis. Ayon sa Ukrainian leader, ang mga pinuno lamang ang may kakayahang lumutas sa mga pangunahing isyu ng digmaan at ito ay palaging totoo sa kasaysayan ng mundo. Kaya naman, hinimok niya si Putin na magtakda ng isang malinaw at tiyak na petsa para sa kanilang pagpupulong upang hindi na masayang ang oras at upang masimulan na ang pagbalangkas ng mga konkretong hakbang patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Nagbabala rin si Zelensky batay sa mga ulat ng Ukrainian intelligence. Ayon sa kanilang impormasyon, pinag-iisipan ng Russia ang mga plano na pahabain pa ang digmaan hanggang sa taong 2027 at 2028. Ang ganitong senaryo ay magdudulot ng higit pang matinding krisis sa ekonomiya at seguridad hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Inihayag din ng intelihensya na unti-unting umaasa ang Russia sa mga madalas na pag-atake ng ballistic missile upang makamit ang mga layunin na nabigo nilang makuha sa pamamagitan ng kanilang ground campaign o mga operasyon sa lupa. Ang estratehiyang ito ng Russia ay nagpapakita ng kanilang desperasyon na mapanatili ang kontrol sa mga nasakop na teritoryo sa kabila ng mabigat na pinsalang natatamo ng kanilang hukbo. Bukod dito, inakusahan ni Zelensky ang Moscow ng pagtatangkang kaladkarin ang bansang Belarus ng mas malalim sa labanan.
Sinisikap din umano ng Russia na guluhin ang sitwasyon sa paligid ng Transnistria, ang rehiyon sa Moldova na humiwalay at kasalukuyang sinusuportahan ng militar ng Russia. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong magpalawak ng tensyon at maghatid ng higit pang kawalan ng katatagan sa Europa. Ipinaglaban ng pinunong Ukrainian na lalong nararamdaman ng Russia ang mabigat na halaga ng digmaan. Itinuro niya ang mga drone attack ng Ukraine sa kaibuturan ng teritoryo ng Russia ang matinding panggigipit sa kanilang ekonomiya, kakulangan sa gasolina, mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ang pangangailangan para sa mas marami pang military mobilization na nagdudulot ng galit sa mamamayang Ruso. Nagbigay rin ng mga konkretong numero si Zelensky hinggil sa pinsala sa puwersa ng kalaban. Inihayag niya na ang Russia ay dumanas ng higit sa 30,000 sundalo na napatay o malubhang nasugatan noong buwan ng Mayo lamang. Ang ganitong antas ng kaswalti ay patuloy na nararanasan ng militar ng Russia buwan-buwan dahil sa matinding paglaban at depensang ipinapakita ng mga sundalong Ukrainian sa frontline. Binigyang diin ni Zelensky na mayroong video confirmation o mga bidyong nagpapatunay ang Ukraine ukol sa mga mabibigat na pagkalugi na ito sa larangan ng digmaan. Ipinapakita nito na ang kanilang mga ulat ay hindi lamang propaganda kundi nakabatay sa mga totoong ebidensya mula sa labanan na nagpapatunay sa lumalalang sitwasyon ng militar ng Russia sa ilalim ng pamumuno ng kanilang mga general. Gayunpaman, hindi itinanggi ng pinunong Ukrainian na ang kanyang bansa ay patuloy ding nakararanas ng masasakit at malubhang pagkalugi sa panig ng kanilang mga sundalo at sibilyan. Sa kabila nito, iginiit niya na nananatiling paborable para sa Ukraine ang casualty ratio o ang proporsyon ng pinsala kumpara sa natatamo ng Russia na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Bilang patunay ng kanilang tapat na hangarin para sa kapayapaan, ipinahayag ni Zelensky na handa ang Ukraine na magpatupad ng isang buong ceasefire o pansamantalang pagtigil ng putukan sa buong duration ng kanilang negosasyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng ligtas at mapayapang kapaligiran habang nag-uusap ang dalawang pinuno upang maiwasan ang karagdagang dumanak na dugo habang naghahanap ng solusyon. Bukod sa ceasefire, iminungkahi rin ni Zelensky ang isang all-for-all prisoner exchange o ang pagpapalitan ng lahat ng mga bihag ng digmaan mula sa magkabilang panig bilang unang mahalagang hakbang patungo sa tuluyang pagwawakas ng armadong tunggalian. Ang hakbang na ito ay magbibigay ng pag-asa sa libu-libong pamilya na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay na binihag sa gitna ng digmaan. Kasabay nito, nanawagan din ng Ukrainian President para sa agarang pagbabalik ng mga sibilyan at mga bata na sapilitang kinuha mula sa Ukraine patungo sa Russia sa panahon ng digmaan. Ang isyong ito ay isa sa mga pinakamasakit na aspeto ng labanan na umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong nangangalaga sa karapatang pantao sa buong mundo. Sa pagtatapos ng kanyang liham, nag-iwan ng matalim na mensahe si Zelensky para kay Putin. Sinabi niya na hindi napapagod ang mundo sa pagsuporta sa Ukraine, tulad ng matagal ng inaasahan at inaasam ng Russia, kundi ang totoo ay lumalaki ang pagkapagod ng buong mundo sa patuloy na agresyon ng Russia. Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito lamang sa ating himpilan. Ako si Juan de la Cruz, magandang gabi.